So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So andito ulit ako upang magbahagi, mag-share at sumagot sa napakaraming yung katanungan. Pero gayon pa man, kahit marami kayong katanungan, ako ay masayang masaya, tuwang-tuwa at syempre na-appreciate ko po ang bawat oras, okay, ang bawat panahon at bawat katanungan na inyong inilalapag dyan sa comment section. So pagdami ng comment, ako po ay masayang masaya sapagkat marami ang nagiging interesado sa kung anong isasagot ko sa mga tanong na yan. Kaya mga kamanok, huwag na natin ito masyadong patagalin pa. Simulan na po natin agad ang ating sagutan sa inyong mga katanungan. So, bago ko simulan, akin lang munang hihilingin sa inyo na isubscribe po ninyo to, i-like, at syempre mag-comment kayo dito kung nagugustuhan nyo po yung ating mga topics o yung paraan ko ng pagsagot sa inyong mga katanungan. Wala naman pong bayad yung pag-subscribe. I-click nyo lang po yung pulang button dyan, i-like at saka mag-comment ka na rin dito kung may mga katanungan ka rin. Okay, so simulan na po natin ang ating unang kasagutan. Ito ay galing kay Ronald Resmata. Ayan, so bago lang itong nag-comment, hindi pa siya masyadong familiar sa akin. So ang tanong niya, boss, matagal po ba masira yung fermented Jackie Oats? Thank you po sa reply. Okay, so sa experience ko, okay, ako kasi ay medyo matagal na rin nagbibigay ng fermented Jackie Oats, umaabot siya ng 4 months mahigit. Yun yung maximum na na-try ko. Kasi na-experience ko kahit 4 na buwan na siyang nakababad o naka-ferment, okay na okay pa rin. Although magbabago ng pakonti-konti yung amoy, which is normal po yun maayos na maayos pa rin. Ihalo sa pagkain, maayos na maayos pa rin. At napansin ko, habang tumatagal, yung fermentation ninyo, na talagang nakukonfuse yung marami, baka panis, baka sira na, lalo po siyang gumaganda pagdating sa katawan, pagdating sa sistema ng manok. Mas lalong nagiging mapula ang mukha, mas kumikintab ang balahibo, mas gumagaan ang pangangatawan, pero bumubulto. Yun ang nakikita ko kasi fermentation nga po Pag sinabing pagbuburo, fermentation, habang tumatagal po yung proseso, mas lalong gumaganda. Kaya yung iba, huwag kayong matakot. Sabi nung iba, idol, 3 araw pa lang, iba na yung amoy. 2 araw pa lang, kamamay, iba na yung amoy. Masyado kayong nagwo-worry. Ako nga yung naka-experience Isineshare ko sa inyo. At kaharap ninyo ako, sinasabi ko sa inyo, ginagabayan ko kayo. Bakit pa kayo matatakot? Galing na ako doon sa inyong pupuntahan. Kaya, bonus points nyo na rin yon. Kung ano man yung pinagdadaanan ninyo, ako na nga yung nagsasabi Huwag kayong mag-alala, normal lang yan. Kaya please, huwag kayong mag-alala kung sakasakali na yung fermentation po ninyo is bumaho ang amoy or hindi kayo sanay. Sa pagtagal, sigurado ako masasanay din kayo at tatawanan nyo na lang yung sarili ninyo pag na-overcome po ninyo yung mga bagay na to. Sabihin nyo, buti na lang nasabi ni Kamamay. Ngayon, ang gaganda na ng manok ko, siguro kung hindi ako nakinig sa kanya, baka hindi naging ganito kaganda ang manok ko. Hindi naging ganito kabubulto ang manok ko. Kaya mga kamanok, sana malinaw tayo dyan. Sabi ko sa inyo, yung amoy na naaamoy po ninyo, normal po yan. As long as tama, maayos, nasusunod po ninyo yung proseso na sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. At sa mga may tanong dyan, nandito lang naman ako Mag-comment lang kayo sa mga videos, magtanong lang kayo sa akin. Willing naman po akong sagutin yan, kahit ano pa yan. Okay? So next, sana malinaw tayo dyan mga kamanok Kasi obligasyon ko po talaga na i-guide kayo para maging maayos po yung inyong pagmamanok. So next, so ito galing kay Michael sa Deacon. Idol, ayos lang ba magpurga ng nokis natin kahit umuulan? Sana masagot mo, Idol. God bless sa'yo. Okay, sa pagpupurga, okay lang pong umuulan. Wala naman pong masama Okay? Kasi ang manok naman natin, sumisilong naman yan. Kung umuulan, sumisilong naman yan. Alam po nila yung kanilang comfortness zone. Kung sila is lalamigin or nilalamig sila, hindi maayos sa kanilang pakiramdam, doon po sila papasok sa tipi. Okay? As long as meron po siyang tipi, wala pong problema tayo dyan. Kahit maulan ng panahon, kahit wag lang bumabagyo. Kasi pag bumabagyo, talagang stressful yung manok. Pero kung paulan-ulan lang, okay lang po. Okay? So, sundan nyo lang po yung maayos na cycle. Kailangan mag-fasting po kayo. Fasting para sa ganon, ma-flush out po ng maayos yung mga worms
ringworm, tapeworm, roundworm sa kanilang sistema para talagang maging maganda ang pasok ng nutrients, minerals, and vitamins na galing sa kanilang pagkain. Kasi may mga manok talaga na ang ganang kumain. Ang takaw kumain, walang problema. Ang lalaki nga ng butsi eh. Pero hipuin mo yung katawan, papayat. Bakit? Dahil nga po, hindi kayo madalas magpurga. Pero may mga manok din naman na tingnan mo, ang pagkain niya kukunti. Mga 220 grams, pero yung katawan bulto. Bakit? Kasi masipag magpurga yung isang breeder eh. Yun po ang kahalagahan ng pagpupurga mga kamanok. Kaya every month, kailangan magkaroon kayo ng regular na deworming sa inyong mga alaga. Mas maganda, konting tips. 3 weeks, every 3 weeks, magbigay kayo ng deworming sa inyong mga alaga. And tips also, iba-ibang dewormer ang inyong gamitin. Huwag isa lang. Huwag kayong mag-stick. Bakit? Kasi po, nai-immune yung mga bulati eh. Anong ibig sabihin ng nai-immune, kamamay? Ibig sabihin, pag nagbigay kayo ng pampurga ngayong buwan, bawa, sabihin na natin, etong pamurgang ito, binigay nyo ngayong buwan. Next month, ito ulit. Pag binigay nyo yan, yung mga natirang parasite dyan, hindi na maaalis. Bakit? Alam na nila eh. Sanay na sila doon sa lasa ng pampurga. Hindi na sila mapa-flush out. Pero kung iba-iba, mga kamanok, konting tips to, malaki maitutulong na ito. Halimbawa, ito ngayong month. Next month, iba naman. So ngayon, yung mga hindi nadala nung unang buwan, sabihin natin konti lang yon. Pero after 3 weeks, mangingitlog na yun, dadami na ulit yun eh. So pag nagbigay ka naman ng iba, yung hindi nadala nung una, sa pangalawa, madadala yun. May matitira pa rin, kasi nga hindi naman sabi ko, hindi naman lahat madadala yan. May matitira pa rin, pero iba naman. Okay, so next month, iba naman ulit ang gamitin mo, mapa-flush out yun lahat. Kaya pagka maganda ang sistema mo ng pagpupurga, kahit konting pagkain lang, kahit konting patoka lang, bumubulto sila. Kasi nga, na-absorb ng katawan yung nutrients. Agad na na-absorb ng katawan yung minerals. Okay? Kaya huwag kayong magtataka, yung mga matatakaw dyan ng manok, pero ay bumulto, maraming bulati yan. Okay? So, next question tayo. Sana malinaw tayo dyan. Michael Sadicon, sana nasagot ko yung katanungan mo. Okay? So, ito galing kay KJ Backyard Official. Kamamay, sana mapansin, pwede ka po bang gumawa ng video kung paano ang pag-breed ng iba't ibang linyada? Kung iba-iba rin ang inahin nito o iba-iba ang tandang para makapagpalabas tayo ng tinatawag na 1/4 nito at 1/8 niyan. Salamat, sana mapansin. Okay. So, na-appreciate ko yung katanungan mo at magandang topic yan. Marami yung makaka-relate, makaka-adapt. Pero mahaba-habang usapin to. Siguro next video pag-usapan natin to KJ, Backyard Official. So relax ka lang dyan, stay put ka lang. Bibigyan ko ng pansin yan next video. Okay? So proceed muna tayo sa susunod na katanungan. Ito galing kay Lovely Joy Golena. Ayan, so kamanok. Yung manok ko po 5 months na pero yung pakpak niya nakalaylay. Okay? Di kagandahan ng katawan, di rin payat. Alaga naman sa patoka at vitamins, pang maintenance, ano kaya ang maaaring solusyon? Sa ganon, bigay lang siya sa akin ng tito ko, yung 4 na bagwis na kababa. Okay? So, tingnan mo muna yung klima. Baka kasi masyadong mainit. Okay? So, yung bagwis o yung pakpak ng ating mga manok, binababa nila kapag mainit ang panahon. Bakit? Yung po kasi ang kanilang pinaka-exhaust sa kanilang katawan. Para makasingaw yung init, binubuka po nila ang kanilang mga bagwis para po mapreskuhan sila. Pero, kung malamig naman ang panahon at nakababa pa rin, for example, napansin mo, isa lang naman yung nakababa, baka nagkaroon ng injury yan. Bakit? Baka binigay sa'yo ng tito mo dahil may injury or something na merong incident na nangyari doon sa manok kung bakit yung nakababa. I-check mo. Then, i-spread yung wings, iangat mo na ganun. So, itry mong iangat. Pag medyo maganit, ayaw niyang ipaangat na ganun. Ibig sabihin, nagkaroon niya ng problema noon sa tito mo kung bakit o dahilan kung bakit niya ibinigay ito sa iyo. Pero kung wala naman, okay, i-check mo pa rin, itaas mo pa rin na ganun na bahagya ang kanyang bagwis pagka medyo maganit. Okay? So, para sa akin, reject na po yung ganun. Okay? So, next, hanap ulit tayo ng katanungan dito. Galing kay Winston Reyes. Boss, tanong ko lang, yung fermented Jackie Oats, okay lang ba na ipakain sa umaga at hapon sa ating mga pinapalusog na manok? Okay? So, pwede po. Pwede po umaga at hapon. Yan naman po talaga ang cycle ng fermented Jackie Oats. Every time na magbibigay tayo ng pagkain, inihahalo po natin yan. At nakikita ko,
from day 1 hanggang sa mismong araw na tayo ay bibiyahe, mag-commute, sa paghahalo ng fermented Jack oats, maganda eh. Maayos yung manok. Mabilis ang panunaw at talagang healthy. Bumubulto at gumagaan. Mamumula ang mukha, kumikintab ang balahibo. So, sana mga kamanok, nasagot ko ng maayos yung inyong mga katanungan. Alam ko, konti yung katanungan na nasagot ko ngayon, pero ang sarap sagutin eh. Ang sarap magbigay ng advice. Kasi alam ko na eh, pinagdaanan ko na eh. Kaya mga kamanok, kung ikaw man ay nanonood ngayon ng video ko at may katanungan ka tungkol sa pagmamanok mo, magtiwala ka. Dahil experience ko ang isasagot ko para sa iyo. At dahil experience ko ito, masaya akong ma-share ito sa iyo at proven tested ko eh. Experience nga eh. Di ba? Hindi ko hangad yung mga bagay-bagay na sinabi nung iba. Ganito daw, ganyan. Mas maganda pa rin yung true experience. So, paano mga kamanok, huwag sana kayong mapapagod, ihinto na mag-comment dyan sa mga hindi ko nasasagot pang katanungan. Maybe tomorrow or later, mababasa ko rin yung katanungan nyo. Actually, sobrang dami talaga eh. Sobrang dami talaga. I-comment nyo lang ng i-comment every video yung mga katanungan ninyo, mababasa ko rin yan. So, paano mga kamanok, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment dito. So, see you for our next vlog. Paalam.